Ako po si Kabornok. Alamin natin! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang episode ng Alamin Natin. Babasahin muna natin ang Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 9. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Dito po sa ating nabasa mga kababayan, ayon po sa talata, tayo daw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito bunga ng ating mga gawa. Mula po sa talata na ating binasa, sinasabi na ang kaligtasan daw ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. O yan kasi yung conclusion kaagad ng karamihan sa mga, alam na natin, mga anti-Catholics. O ito pa, babasahin din natin ang Santiago, Kapitulo 2, versikulo 18. Ganito naman ang sabi, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. At itutuloy natin sa versikulo 26. Ganito naman ang sabi. Patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Dito po sa dalawang talatang ito, sinasabi na ang pananampalataya na walang gawa ay patay na pananampalataya. Kaya mula sa ating mga binasa mga kapatid, yan po ang sentro ng tanong ni kapatid na Neryo Haena. O sabi niya dito, Hi Kabornok, is there a contradiction between Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 and James chapter 2 verse 18 and 26? Kindly explain or clarify these two verses. Yan po ang tanong ni kapatid na Neryo Haena. At itinanong niya ito sa ating email address mga kapatid. Okay, sige. So, alamin natin kung kinokontra ba ng Santiago Kapitulo 2, versikulo 18 at 26 ang Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 9, aalamin natin yan mga kapatid. Alam naman natin na kung pag-aaralan ang banal na kasulatan, meron pong tinatawag na tenses of salvation. Ano po ba itong tenses of salvation? Ito po yung past, kung saan namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Present, kung saan tayo naman ay nabubuhay na magkakaroon ng response doon sa kamatayan ni Kristo sa krus, at yung future kung saan tayo'y ililigtas, yung tinatawag nating eternal salvation mga kapatid. Ayon nga sa aklat na Discovering the True Church ni Father Agustin Florentino, the Bible speaks of it in three tenses. Yun po yung past, present, and future. That is, one is saved, one is being saved, and one will be saved. Okay, talakayin muna natin ng konti. Yung past tense ay tinatawag ng iba na justification, mga kapatid. Ito pong justification or past tense ayon po sa aklat ni Father Agustin Florentino, one is saved means Jesus already died for us. His death has ransomed us. We now have a real possibility of actually going to heaven. Napakaliwanag po. Ibig sabihin, yung past tense ng salvation ay tungkol po sa kamatayan ni Kristo sa krus para sa ating mga kasalanan. Susunod, yung present tense na tinatawag naman ng iba na sanctification. At ayon po sa aklat na ating binasa kanina, salvation in the present tense means that salvation is a process that is still going on. For him to be completely saved, he must be in the state of grace at the moment of death.
Napakaliwanag po yan. Ibig sabihin, tayo po ay gagawa ng mga mabubuting gawa na ayon po sa gusto ng ating Panginoong Diyos. At yung huli naman, yung tinatawag na glorification sa iba, o ito yung term na future tense ng salvation. Yan po yung eternal salvation talaga, mga kapatid. A person is completely saved only when he has actually reached heaven, not earlier. Once in heaven, there is no more possibility of being condemned to hell. Yan po ang sinabi ni Father Agustin Florentino sa kanyang aklat. Ngayon, dahil alam na natin yung past, present, and future, ay masasagot na natin ang tanong, mga kapatid. Tignan muna natin yung Efeso, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 9. Sa 8 hanggang 9 ng Efeso, Kapitulo 2, may binabanggit na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, mga kababayan, naligtas daw tayo. Mula po dito, mga kapatid, yan po ay tumutukoy sa past tense ng salvation kasi nga naligtas na tayo. Napakaliwanag. Paano ba tayo naligtas? Juan 3:16, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Napakaliwanag po niyan, mga kababayan. Kaya nga, sabi din sa Efeso 2:8-9, ang kamatayan ni Kristo sa krus ay hindi bunga ng ating mga gawa, kundi bunga ng pag-ibig, Juan 3:16, at kagandahang loob, Efeso 2:8, ng ating Panginoong Diyos, mga kababayan. Ngayon, paano naman po yung nasa Santiago 2:18 at 26? Ngayon, babasahin natin yung sa gitna ng 18 at 26, yung versikulo 22 para masagot ang tanong. Ganito po ang ating mababasa. Dito ay makikita mong magkalakip ang kaniyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kaniyang pananampalataya dahil sa kaniyang mga gawa. Napakaliwanag po talaga. Ibig sabihin, yung pananampalataya ay may kalakip na gawa dapat, mga kababayan. Kailangan talaga na ang pananampalataya ay may kalakip na gawa at hindi po ito magiging kontra itong Santiago 2:16, 22 at 26 sa Efeso 2:8 hanggang 9. Katunayan nga, sa versikulo 10, ganito naman ang sabi, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Para makikipag-isa tayo sa ating Panginoong Jesucristo, gagawa tayo ng mga mabubuting gawa. Kasi nga, nilikha nga tayo para sa mabubuting gawa. Napakaliwanag po talaga yan, mga kababayan. At yan nga ang ini-emphasize sa Santiago 2:24. Ganito po ang ating mababasa. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kaniyang mga gawa. Napakaliwanag kasi nga hahatulan nga tayo hindi base sa ating pananampalataya kundi base sa ating mga gawa. At yan po ay mababasa sa Apokalipsis 21:8, Galatia 5:19 hanggang 21, mga kababayan. Tandaan po natin, hindi dahil sa pananampalataya lamang tayo'y ituturing na matuwid ayon kay Apostol Santiago. Tanong, paano ba natin mapapadali ang pananampalataya na may kaakibat na gawa? Ano ba ang sabi ni Apostol Pablo? Sa Galatia 5:6, ganito po ang ating mababasa. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Napakaliwanag po, mga kapatid. Ang pananampalatayang gumagawa dapat po ay sa pamamagitan ng pag-ibig, mga kababayan. Kaya iyan po ang sagot natin at clarification sa tanong ni Nerio Haena. Maraming salamat, kapatid, sa iyong tanong, ha? Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Fact Busters PH
hanggang sa susunod naman na pagsagot sa katanungan, ako po si Kaburno. At ito ang inyong Alamin Natin! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!